Isang muling award-giving body na nagbibigay pagkilala sa mga natatanging individual at kumpanya sa larangan ng pagnenegosyo. Ang gaganapin this August, yan po ay ang Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers 2024. At para bigyan tayo ng konting pasilip tungkol dito ay makakasama natin ang Awards Committee Chairman ng event na ito na si Nero Marcelo at awardees na sina Salvi Paparon at Richelle Perez Ragay. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning sa inyo. Umaga po. Alright, tell us more about this award-giving body. Again, this is the Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers 2024. Siyempre, ang award-giving body po natin ay nagbibigay pagkilala po sa ating mga negosyo, sa ating mga achievers. Ilan po dito yung mga artista, entertainer, nasa media, para mas maibus yung confidence sila, mas ma-share yung story po nila. Ayun. Sir Nero, by the name itself, you are giving recognition to businesses. Pero other than that, meron din bang ibang field or industry and yung sino po ba yung mga awardees pa natin dito? Yung mga kilala. Ayun nga po, bukod po sa ating mga negosyo, alam naman natin na may mga certain people din, mga individuals, na tinatawag naming remarkable achievers. Ilan po dito yung mga kasama natin na mga nasa media, mga programa, ayan, mga shows. Ilan din po dito yung mga practitioner natin sa medicine, sa law. Meron din po mga public servants dahil alam naman po natin na bukod sa may buhay pa sila bukod sa paglilingkod as a politician. So marami pong industry ang tinakel natin ngayon for the Sovereign Awards. And of course, to inspire people, di ba, to become them as well. Yes Pero po. we want to know, paano yung selection dito? Paano kayo namili sa inyong nominees? May nomination ba? Go ahead. Yes po, meron po tayo nomination through our websites. Meron po tayo through sa Facebook and other social media. Ito po ay nire-research po natin, pinag-aaralan, sinusuri, sinasurvey, and then kumbaga talagang pinag-aaralan ng team ng La Visual kung paano ba ito papasok sa ating criteria, sino nga ba yung pinaka-best sa kanya talaga. To Mama Salvi and Miss Richelle, ano sa tingin nyo, paano po ito makakatulong yung ganitong klaseng recognition sa inyong mga businesses? Well, aside sa recognition, parang nagbo-boost siya talaga ng confidence sa mga small and medium businesses. Aside from that, nagpapaganda siya ng portfolio, lalo na pag sumasali ng biddings and all that, or mga business presentations. So kapag marami kang awards, tapos yung kalaban mo naman wala. So kahit paano, kumbaga, plus point siya. And nagsiserve talaga siya ng inspiration na hindi lang kumbaga ibibigay mo yung best mo or 200% ng best ibibigay mo dahil panindigan mo yung recognition na binibigay ng awarding body. How about you, ma'am? Napakalaking tulong po ng mga award na ganito po sa amin. When in Rizal po kasi, it's a travel page that we features different places in Rizal and also support local businesses. So, of course, as a content creator, we need to gain trust. And by receiving this award, we have built that trust po. And aside from that, it's also a reminder for us na parang na it's a hard work talaga all through the years. So Okay. parang I understand you have your challenges as a business person, but we want to know, ano yung pinaka-major challenge and I think yung pinaka-peak ng inyong buhay, ang naging rason kung bakit kayo naging awarded dito? Well, sa business ko kasi siya services So, napaka-critical niya kasi konting mali mo lang doon sa pag-render ng service sa client, reklamo agad. So, dapat, ang ini-aim talaga ng team, lagi kong sinasabi na at least 90% of quality. So, after, not only in the services rendered, but sa quality of materials na binibigay. Tapos, after that, meron kaming after-sales relationship kasi hindi naman nag-i-end yung business relationship after ng turnover ng project. So, yung pinaka-challenge naman sa amin is minsan talaga dumadating sa point yung mga collections and all that. Yun talaga yung pinaka-challenge sa industry namin. So,
ayun. Yes. Pahabaan Yes. na ng To missions. Ma'am Rachel, nabanggit nyo rin po na content creator kayo, no? Bilang content creator, ano po yung mga challenges din ninyo? And then, paano nyo po yung namimix, no? Yung parang business ninyo and then the use of social media? Ayun nga po, no, from content creation, naging business siya. So, isa po sa mga challenges talaga na na-face ko is what set us apart. Ano yung yung ibang ginagawa namin from other content creators. And ayun nga po, malaking tulong talaga yung by receiving this award, yung credibility mabibuild namin. Alright, Sir Nero, ano yung mga dapat pang abangan dito sa ating Sovereign Awards 2024? Syempre, sa Sovereign Awards po natin, abangan po ninyo yung mga inspiring stories pa. 1 week na lang. May mga ma-feature pa ang ating mga media partners na mga stories na ipopost namin sa aming Facebook account. And of course, yung mga talks sa ating programa, naka-live naman po kami. So, may inspire po yung mga gustong mag-business po sa atin. So, talagang marami po kayo abangan, pati mga performances sa ating programa. Oh, hindi lang pala awarding, meron din mga talks, like may mga trainer seminar, parang ganyan. Alright, saan at kailan po ito gaganapin, Sir? Go ahead, please invite our ka-RSPs na sumuporta dito. Yan po mga ka-RSP, good morning! Abangan po ninyo ang ating Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers sa darating po na August 28. Next week na po yan, Wednesday, sa Dusit Tani, Manila, sa Makati po. Maraming salamat, RSP. Alright, on that note, thank you so much po, Sir Nero, Ma'am Yes. Salvi, and Ma'am Richelle for visiting us this morning, hoping for the success Yeah. of the upcoming Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers 2024. And congratulations as well. Congratulations and Maraming good luck salamat po. Thank you po.